1. Sumiklab ang giyera ng Iran at Israel. Lumipad ang presyo ng gasolina at nalagay sa alanganin ang buhay ng mga kababayan natin sa Middle East. Higit 500 na ang napaulat na nasawi sa Iran. Act 2. Naglabas ng statement ang Houthi. We issue this warning. If the aggression continues, the Red Sea will become part of the battlefield. Na siyang naging dahilan kung ba't bumaba ng maaga ang ilang seaman na papunta doon. To all vessels in the region, proceed with caution. The coming days will reveal our response. Act 3. Sa gitna ng lahat ng to, kami na pumalit sa kanila ng mga bagong sampa ang sasabak sa Red Sea. At nang makarating kami doon, You call your wife from the Philippines. Wonderful, beautiful outcome. We genuinely wish you that. But if something in your paperwork, 3 layers deep, a silent partner, if somewhere in that stack of documents there is a name that means something to us, then today becomes a very different story, Captain. alam namin ang risk na pinasok namin at alam din yun ng mga armed guards na kasama namin sa biyaheng to. Where are you from? Nepal, sir. From Nepal. Where this Two guy guys come from? Nepal. Our Two guys team, also Nepal. our team leader is Indian. Indian. Because just 2 days ago, we heard from the news that Houthi is now like taking active stance on the Israel and Iran war. They said that they're going to do something about the vessels passing here. So hopefully, Bago pa kami pumasok dito ay nakahanda na ang barko namin sa kung ano man ang pwedeng mangyari. Tuloy pa rin yung triple watch namin. So, 3 tao na nakabantay dito sa labas. Maliban sa opisyal na nasa loob na naka-steady sa radar. As of now, wala pa naman mga nakikita ang mga bangka. Pero in a few minutes, magkakaroon na. Lahat nagdarasal na sana walang mangyaring masama. Naway magabayan kaming lahat habang tinatawid namin ang karagatang to. Bukas ng gabi, papasok na kami sa Bab el Mandeb. So, sa akin kakababa lang ni second mate at kami naman ay alin on duty. Kaya itong traffic ngayon dito sa area na to. Dito tayo ngayon. Kung makikita nyo, dito pa lang tayo sa area na to. Ito yung area ng Bab el Mandeb kung saan nagaganap yung mga atake. At itong point na to, papunta rito, is isang araw. So, bago makapasok ang isang barko sa Red Sea, meron tong dinadaan ng ilang stages. Tatawid muna to sa Arabian Sea papasok sa Gulf of Aden. Ito ang lugar ng mga Somali pirates. Dito inaatake at in-hijack ang mga barko. All ships stay inside, stay inside, stay inside. We are trying to... Pag nakalagpas kayo dito, ay dadaan na kayo sa Bab el Mandeb. Ito naman ang area ng mga Houthi. Dito nagaganap ang mga pagpapasabog. Meron namang alternatibong daan papuntang Cape of Good Hope ng South Africa. Ang downside nga lang ay halos triple yung fuel at araw na bubunuin nyo. Na ang ibig sabihin ay hindi mangyayari. As of now, nagaganap yung giyera sa Iran at sa Israel. So yung Houthi, naglalabas ng mga statement at di natin alam kung mamimili sila ng target na related lang dun sa Iran o Israel o random na yung kukunin nila. Yun ang medyo inaabangan namin. Eto, nagpe-prepare lang kami ng mga worst case scenario. Karamihan sa mga barkong dumadaan dito ay nagpapatay ng identification system para hindi sila makilala. Which ang sabi ng armed guard namin ay useless. Alam niya kung gaano ka-advance ang gamit ng mga rebelde dahil alam ng Houthi kung saan ka galing, kung anong kargada mo, kung sinong may-ari, at kung kanino mo dadalhin. Lahat ng posibleng detalye ng barko. Historically, nangyayari ang mga atake sa umaga at bawat daan namin dito simula pa noon ay laging natatapat sa gabi. Maliban lang sa biyaheng to. So, ito yung barko namin at ito yung ETA namin sa loob ng Bab el Mandeb. Waypoint 21. 5 ng madaling araw. Ang transit time dun sa loob is 6 hours. Tumaas lang ang tsansa
ng peligro. At this point, hindi mo pwedeng sabihin sa may-ari ng cargo kung okay lang ba na tumigil muna kayo. Dahil wala ka namang pruweba na hindi nga sila umaatake ng gabi. Mag-alas 8 na ng gabi. So far, walang masyadong activity dito sa lugar. At closing in na kami sa Babel Mandib. Pumasok si na third at yung ibang de guardia. Alam mo na ba third gagawin pag kung sakali? Nakawala yung GPS? Hindi, kung sakali sumabog tayo. Yawa. Braha lang yung huling ko eh. Auto. Sample nga. Tapos yung duties mo, familiarize mo na sarili mo. Pati yung mga kapalitan nyo rin, ipaalala nyo na sa kanila. I-refresh lang yung duty nila. Oo. Ano sa'yo dyan, Len? Ito. Release lifeboat, jumping stopper. Yung sa gilid, alam mo yun? Yung lifeboat. Ganon din sa akin dati. Ganon din yung sa akin dati. Naklas ko yun. Baka mag-agawan pag Oh, grabe. Bro, anong duty mas abandon man? Ayun, Yung operator na sa akin. operator, tama. Ikaw pala mo dala ng Line throwing. throw. Tapos na yung duty natin, alas 8. Dito na sina third mate at mga kapalitan namin. Nagbibiroan nga kami para medyo mais naman yung tension natin. Pero pinaremind ko sa kanila yung mga duties and responsibilities nila just in case magkaroon ng emergency. Kasi yun talagang yun talagang katotohanan eh. Kailangan namin harapin yan. Kung sakali may mangyari talaga, at least na-remind sila kung anong gagawin nila. Hindi sila magpanic. So, sa ngayon, papahinga muna tayo. Sila muna yung duty dito. Makapasok. Balik tayo ulit ng alas 4. Sa third mate muna ngayon. Arm guard na dito, nagpapalitan din sila. So, pasok muna tayo ulit. Eto ang gabi bago kami pumasok sa pinakadelikadong parte ng biyaheng to. Alas 4 na ulit dito ngayon, madaling araw. Palitan na ulit kami. Sa segundo naman yung papalitan ko. So eto tayo. At eto yung pinaka-closest land area ng Babel Mandib. Dito tayo ngayon, Babel Mandib. Ito yung area kung saan inatake yung Magic Seas. Lalakbayin natin tong area na to 6 to 7 hours. So alas 5 na ngayon dito ng madaling araw. Kakalagpas lang namin doon sa closest land area. At in a few hours, dadaanan namin yung lugar kung saan pinalubog yung Magic Seas. Hopefully makatawid tayo na safe. Makakasabay pa rin kami pero iilan na lang. So far, yung area namin is walang masyadong dumadaang fishing boat. So, pabor sa amin yun. Kasi masama yung panahon eh. Lakas ng hangin. So, mamaya magkakaalaman dito. Sikat ng araw. Eto ang hudyat na nakatungtong na kami sa ruta ng Houthi. Lahat nakabantay sa pinakamalit na bagay na nasa gitna ng dagat. Mula sa pinakamahinang tunog hanggang sa pinakamalit na tuldok sa radar. Nakakabingi ang katahimikan ng umaga. Nasabi ko nga dito na kami sa pinakadelikadong parte, pero bakit parang eto yata ang pinakapayapa? We've been down here for a few days now, and things have been pretty quiet on our end. A couple more hours, and most of us should be clear of the area and heading back to something that feels a little more normal. Hopefully the next thing we're worrying about is rough weather, bad forecasts, and headwinds, instead of security alerts and missile reports. Safe trip out there, everybody. Fair winds, following seas, and let's keep it that way. Alas 7:30 ngayon dito ng umaga at sa ngayon papasok na yung barko namin sa area na kung saan inatake yung Magic Seas. Hopefully, makatawid kami dito na maayos. Ilang milya na lang palabas na kami. Makakahinga na maluwag. Nang biglang may nag-intercept sa radyo. Good morning, Red Sea. You know what I love about this job? The honesty of it. Let me be transparent with you. Something your governments rarely are. Our quarrel is with the American interest. Israeli cargo. Those vessels, they are our business. Not you. Probably not you. Probably. But let me share you the mathematics. If your ownership is clean, your cargo honest, you sail through,
You eat dinner, you call your wife from the Philippines. Wonderful, beautiful outcome. We genuinely wish you that. But if something in your paperwork, 3 layers deep, a silent partner, if somewhere in that stack of documents there is a name that means something to us, then today becomes a very different story, Captain. And here is what keeps me warm. You're not entirely sure, are you? You think your paperwork is clean. Your shipping company told you it was clean. But you have been in this industry long enough to know that shipping companies say many things. Right now, there are 3 vessels within our operational range. One of them is completely safe. One of them we are still deciding about. And one of them... well, keep your identification system transmitting, Captain. Let us see you clearly. The captains who made themselves visible, who answered promptly, those captains are home now. I hope you are one of those captains. Safe passage. Probably. Yun ang laging senaryo na tumatakbo sa isip ko tuwing dumadaan kami dito. At alam kong pati ang iba ay ganun din. Hindi malabong mangyari dahil yun din ang karanasan ng mga barkong pinalubog dito. Bumaba ang araw at patuloy na tumakbo ang barko namin para sa isang bagong umaga. Alas 6 dito ng umaga at nakalagpas na kami. Sa Ormuz, tuloy pa rin yung giyera nila. Kanya-kanyang bansa pa rin nagkakampihan. Mataas pa rin ang tension. Yung mga barko pa rin na hindi makalabas at hindi makapasok. Dito sa side namin sa Red Sea is safe na kami. Hopefully, wala nang maganap na atake dito ng mga Houthi. Sana, wala nang madamay. Pagkalagpas namin, yung nagbalik na sa normal na routine ang mga tropa. Diego! 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 Eto lang ang isa sa mga simpleng kaligayahan namin dito sa barko. Yes, sir! Ang parehas na kaligayahan ng mga barkong pinalubog dito. Nung naririnig mo ang kwento ng mga nakakatanda tungkol sa giyera, parang hindi mo akalaing mangyayari ulit yun sa modernong mundo. Akala natin natuto na ang mga pinuno ng bawat bansa. Pero eto tayo ngayon. Ang daming buhay ang nasayang dahil lang sa makapangyarihang desisyon ng iilan. Ang mga simang narinig niyong nadamay dito ay hindi lang mga pangalan at ranggo. Eto ang mga taong hinihintay ng mga asawa at anak nila na makauwi. Mga taong nagsasakripisyo para kahit papaano ay maiangat ang buhay ng pamilya nila. Ang mga taong nangarap na balang araw ay sana hindi na umalis ng bansa para hindi na maramdaman ang sakit ng bawat paalam. At ang mga taong walang kamalay-malay na sa araw na yun, ay yun na pala ang huling sandali ng buhay nila.